Pakiusap ni Maine Mendoza, minasama ng netizen, at Vong Navarro magre-resign na sa It's Showtime. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So ngayon po ay araw ng Sabado, June 15 at bago natin talakayin yan ay binabati ko ng Happy Father's Day ang lahat po ng tatay, ama, daddy at papa dito sa buong mundo dahil bukas ho ay araw po or Father's Day na po. So yun nga mga kaparokya, talakayin natin ang latest post ni Maine Mendoza sa kanyang X or dating Twitter nitong nagdaang Martes, June 11 at ayon dito sa kanyang post, random thought dahil ang daming may sakit ngayon. People should stop asking anyone to take off their mask when posing for a photo. Some public figures wear masks in public for reasons beyond just avoiding recognition. And sometimes, some individuals opt to wear masks because they. So ang sabi dito ni Maine Mendoza ay huwag daw ipatanggal ang mask kapag magpapapicture. Yung mga ibang kilala daw kasi ay nagsusot daw ng mask dahil para hindi makilala. Yung mga sikat, hindi daw minsan nagtatanggal ng mask dahil daw para hindi makilala. At meron daw iba na nagsusot ng mask dahil umiiwas daw po sa sakit. So yun po yung pagkakaintindi ko mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, sa kanyang latest interview, sinabi niya na mahirap daw magtrabaho ng masama ang pakiramdam at kamakailan lang daw ay nagkaroon daw siya ng allergy rhinitis. Ito yung bahing ka ng bahing. Well, para sa akin tama naman na mahirap magtrabaho ng masama yung pakiramdam. Yun yung mga bagay na hindi naiintindihan ng mga tao basta lang makapagsalita sila ng hindi maganda sa isang tao. Ganun po talaga ang mind setting ng taong nakaranas ng sakit hanggat maaari ay iiwas ka para hindi na magkaroon muli. Kumbaga, hindi lang din naman para kay Maine Mendoza yung pakiusap nito, kundi para naman yun sa lahat. Para makaiwas sa sakit lalo pat mayroon na namang kumakalat na variant tulad ng COVID-19. Kaya dapat talaga maging aware tayo sa surroundings natin. At yung sinabi ni Maine Mendoza ay agree tayo doon dahil tulad ko na may sakit sa thyroid, prone po kami na madaling dapuan ng sakit. Madalas po ay may ubo, may sipon kami at minsan trinatrangkaso pa kasi mabilis nga po kaming dapuan ng sakit dahil pinapahina po ang immune system ng taong may sakit na thyroid. So kaya ako lagi po ako nakasuot ng masks kapag nasa labas po ako ng aming bahay. Siguro para sa akin ay maging mapagmatsyag din tayo sa paligid natin para din naman sa ikabubuti natin. So, agree tayo sa sinabi ni Maine Mendoza at wala po tayong nakikitang mali doon. So, sa ibang topic naman po tayo mga kaparokya. Ang dahilan daw ng pagkawala ni Vong Navarro sa It's Showtime ay dahil daw magre-resign na ito. Kasi mga kaparokya, mahigit isang linggo na din na hindi nakikita si Vong Navarro sa It's Showtime. So, mapapaisip ka din talaga. Pero for sure, hindi siya magre-resign dahil bread and butter niya ang It's Showtime. Kaya I don't think Vong Navarro will resign. Sa napanood ko, sabi ni Jong Hilario na get well soon. Para yun kay Vong Navarro dahil meaning may health problem si Vong. Sabi nga, tinamaan daw ng gout, may back pain din daw or something. Pero di din natin maiaalis na may other commitment siya dahil nga magkakaroon siya ng mini-series or magkakaroon sila ng mini-series ni Coco Martin and maybe isa yon sa kinaabalahan ni Vong Navarro. And yet, kailangan niya din maging 100% recover kasi nga magkakaroon din ang Street Boys ng dance concert. So, kailangan maging okay talaga siya dahil para at least 100% at wala siyang iindahing sakit kapag nagkaroon na din sila ng concert with Street Boys. So again, hindi po magre-resign si Vong Navarro. Maybe ngayong Sabado, June 15, ay present na siya sa It's Showtime. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating
Noontime Show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.4 million followers at sa It's Showtime naman na may 18 million followers. So as of 12:49 makita po natin dito na ang It's Showtime po ay may segment na especially for you. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay nagpe-perform ang mga anak ng mga TV and Eat Bulaga host. So dito makikita po natin ang It's Showtime ay may 15.2 thousand viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 6,000 viewers. So dito, 9,000 viewers po ang iniangat ng It's Showtime sa katapat na noontime show na Eat Bulaga. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Bulaga under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.83 million. Samantalang ang It's Showtime naman po under po yan sa GMA Network YouTube channel. Sila po na may kasalukuyang subscribers na 35.5 million subscribers. So as of 12:50, ang It's Showtime under GMA po ay may 13,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 naman ay may 39,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:50 ang It's Showtime ay may 13,000 viewers under GMA. Samantalang ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 39,000 viewers. So dito pagdating sa kanilang TV Network YouTube channel ay angat po ang Eat Bulaga or ang TV5 sa GMA ng 26,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show at unahin natin ang It's Showtime under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.26 million subscribers. Sa Eat Bulaga naman po, under Eat Bulaga TVJ YouTube channel, may kasalukuyang subscribers na 1.02 million subscribers. So as of 12:51 ang It's Showtime po, sila po ay may 115,000 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 65,000 viewers. So ulitin po natin, as of 12:51 ang It's Showtime ay may 115,000 viewers at ang Eat Bulaga ay may 65,000 live viewers. So dito, pagdating sa kanilang main YouTube channel ay angat po ang It's Showtime ng 50,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, so bago natin ibigay ang total live viewership ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So bali, ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 110,000 viewers, samantalang ang It's Showtime ay 143,000 viewers. So dito, pagdating sa unang yugto ay angat po ang It's Showtime ng 33,000 live viewers. So again, ang Eat Bulaga po ay may 110,000 viewers at ang It's Showtime ay may 143,000 viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership sa unang yugto as of 12:53 at mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam na po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.